So, kauna-unahan mo tong show sa teatro. Yes. Dati ba ano yung connection mo sa teatro? Ano ang pakiramdam na ngayon ay isa ka ng aktor sa entablado? Ang connection ko talaga sa teatro is, I'm a theater lover myself. So, nanonood talaga ako. And dati parang suntok sa buwan talaga yung lagi ako naielib kung paano nangyayari sa teatro, paano nila na-memorize ng ganong kadami. Actually, malaking influence sa akin yung friend kasi Fee Palmos, na ang dami-dami ng ginanapan at napakahusay. So parang yung mga shows niya, kapag napapanood ko, galing ako sa kanya. And then there was one time na nag-uusap kami sa Hener, tapos sabi niya, parang try ko daw magteatro. Tapos ang original plan ko talaga is mag-workshop sa PETA muna. But dumating to, in-offer sa akin. Tapos ang kulit ng producer, as in 3 beses ako nag-decline, talagang pinupush niya na feeling niya kaya ko, and ayun. So, bigla akong napunta dito. Thankfully naman, naniwala din ako sa sarili ko kasi naniniwala lang matindi yung producer kasi sabi niya, meron naman kami rehearsals, and true enough, magagaling yung mga director. Tapos lahat ng kasama ko, mga theater actors. So parang, I was really taken care of. Ako yung baguhan. Kahit ako yung matanda, ako yung baby nila. So inalagaan naman at ang dami kong natutunan. So ayan, here we are. That's great. So, medyo patapos na. So, kamusta naman yung buong experience? Ganun pa din yung kaba ko. It's the same as the first one. Kanina nga bago kami mag-run, this is my 9th shows. Meron akong 10 shows kasi in total. So yung pakiramdam ko talaga, ang tindi yung kanina yung pinakakabado ako. Ang weird na patapos na pero mas kinakabahan ako. Pero ang na-realize ko with theater, kaba is good. Kasi ibig sabihin, you're excited and you wanna give your all, ayaw mo magkamali. Yes. Okay. So speaking of the play, di ba? What's the biggest learning? Ano yung malaking natutuhan mo mula sa plays na ito, sa experience? The biggest learning na natutunan ko sa theater is sobrang iba niya sa paggawa ng pelikula at teleserye. Parang feeling ko akala ko before dahil parehas siyang umaarte, it's the same, pero I have to unlearn some things na nakasanayan ko sa film and sa TV. Kasi sa theater, it is live, walang take two, isang beses lang yung emosyon mo, it's all or nothing. So parang you have to be really physically, mentally, emotionally, lahat na nangli prepared. So ayun talaga yung pinakamalaking bagay na natutunan ko sa teatro. Yes, pero sa mismong play na ginawa mo, may mga lessons ka bang natutunan doon? Yeah, sa mismong play na ay naitihan ko, especially portraying the role of Marvin, is I realized there are really different ways or perception or belief ng success natin or how we win. Kasi it is tragic, spoiler alert, syempre, he killed himself at the end, but that's his way of winning. Kasi John is gonna live forever tormented na siya yung nakapatay and all that, na siya naman yung mabubuli for the rest of his life. So ang complex, and minsan may mga kagaya nung ginagawa ni John sa character namin, para sa kanya wala na yung mga ginawa niyang bullying 20 years ago nung high school, pero may mga tao, and these are real life circumstances na sometimes yung mga na-bully, dala-dala na talaga nila yun hanggang paglaki. Yung trauma, hindi siya gumagaling, parang nasasubside lang somehow. So, I just hope people watching the play, di ba, get to know na let us be kinder to everyone, be careful what we say, kasi minsan yung whatever we say is very sharp. As in, it can really change a person's belief for the rest of their lives. And yes, they can destroy it. Kaya grabe lang. So I resonate with Marvin. I think yun talaga yung pinaka natutunan ko na dapat ingatan ko lagi kung ano man yung sasabihin at gagawin ko kasi pwede siyang magkaroon ng lasting impact. Right. Okay. Now let's talk about your brand. Now let's talk about, since we're talking about learning, di ba? Your brand as the Baklang Kanal for me is a very it's a breath of fresh air. It's very uplifting. It's very funny, very light, diba? But also being Baklang Kanal and talking about learning, kung merong isang bagay na may matututunan ba ang tao mula sa isang Baklang Kanal, ano yun? Or ano ang gustong matutunan mula sa isang Baklang Kanal? Sorry,
anong gustong matutunan ng mga tao mula sa isang baklang kanal? Ang gusto kong matutunan ng mga tao mula sa isang baklang kanal is, it is okay to be a baklang kanal. Like, hindi yan kinakahiya. Kasi for me, being a baklang kanal is outspoken, raw, imperfect, opinionated, pero marunong makinig, loud, happy. Alam mo yun, parang we can reclaim its narrative na hindi lang siya derogatory. Wala namang, there's nothing wrong with being a baklang kanal as long as our hearts is in the right place. And sa Japan, malinis naman yung kanal. So, at sa BGC, sa McKinley. Right. No, but in the surface, yung baklang kanal, puro ganyan lang. Yes. Puro katawanan. Pero what's beneath that surface? I think, kung ano man yung beneath the surface ng isang baklang kanal is at the end of the day, tao lang din kami, tao lang ako. And nagkataon lang na niyayakap ko yung binabatong derogatory terms sa akin. Parang I'm gonna use it to my advantage, but the end of the day, sumasablay din, nagkakamali din. Just like everyone else. Like, a bakalang kanal is just, kumbaga, isa sa napakadaming category ng pagiging isang bakla. Kasi pwede ding baklang, yung next kong plano sana, baklang banal na. Bakit na bakit? Pero, Or yun. baka sa Senado. Yes, pwede din, di ba? Meron naman na. Okay, so that's the end of the interview. Pero let's do the fun stuff naman now. Okay. There's a trend going on yung acting challenge. Okay, yes, diba? yes. Iba-ibang Okay. Pero yung sa atin, ang linya natin is, it's Pride Month. Let's go. Okay. Ganyan. So, ready? Ready. So the first one is, if you can repeat pala kung ano. Okay. Supportive, Okay. and then try it. Okay. Let's try supportive. It's Pride Month. Let's go. Supportive. It's Pride Month! Let's go! What about disappointed? Okay, disappointed. Ang hirap naman ito ibuga. It's Pride Month. Let's go. Flirty. Okay, flirty. It's Pride Month. Let's go. Last, angry. Angry. It's Pride Month. Let's go. Ang hirap mo. So, Thank you guys for supporting Double Tick featuring Alter and Reverse Card where I'm a part of. And I am Ina Evans. Tara, palabas tayo.